Okay. Magandang hapon po. Miyerkules na naman, inklunasyon na uli, 'di ba? Ito po ang iyong weekly date sa ating mga kanasyon. Ito po si DJ Ronnie. Oo, paminsan-minsan nakakasilip po ako dahil masyadong marami ang load natin ngayon. Live from Adelaide, Australia. Yabang, parang taga rito ako. Pero andito po ako sa isang sandali lang, sandaling pagbisita dito sa mga Filipino community dito sa Adelaide. At of course, kasama ko po bilang co-host ngayong hapon ang isang magandang ginang galing sa Las Piñas, ang isa sa pinakamahusay na dentista sa Pilipinas, Dr. Gina Manalaysay. Magandang hapon, Doktora. Yes, thank you, DJ. Talagang pinakamagaling na dentista. Oh, siyempre, kitang-kita naman ni Dr. GP ang ebidensya, di ba? Okay. Magandang hapon po sa O, tamo, agree? I love you, Dr. GP. Anyway, makikilala po niyo mamaya si Dr. GP. Isa o dalawang item lang bago mo ipakilala ang ating mahusay na eksperto ngayong hapon, Doc Gina. Yes. Unang-una gusto kong batiin ang AVRC Cebu, yung Area Vocational Rehabilitation Center ng DSWD. Nakakuha sila ng 20 units ng computers at iba pang mga similar na equipments para sa Area Vocational Rehabilitation Center. Itong Area Vocational Rehabilitation Center, isa ito sa mga vocational rehabilitation centers ng DSWD na nahuhuli sa takbo ng panahon. Bakit? Ang mga itinuturo nilang subjects ay marami ay hindi na masyadong ginagamit sa industriya. Kaya ang suggestion natin noong pa sa DSWD, gawin ninyong interdepartment, yung interagency, yung board of managers ng NVRC. Para naman sa ganon, relevant yung natututunan ng ating mga persons with disabilities sa mga VRCs natin, di ba? Oo, hindi yung paggawa ng doormat, di ba? Mga Jurassic knowledge na okay pa rin naman. Pero mas maganda kung magiging interagency ang approach ng ating DSWD sa paghawak ng NVRC at AVRCs natin. Okay. Ang isa pa, Doc Gina, ay salamat kay Presidente Marcos sapagkat lahat ng Paralympians ay binigyan ng tig-1 piso. Binigyan ni President Bongbong. Thank you, President Bongbong. Dahil hindi po yung ginawa ng ibang presidente. Kahit yung ibinoto kong si Nonoy Aquino, hindi po yung nagawa. But kayo po, Mr. President, ginawa po ninyo, you give our Paralympians 1 million pesos. It's not the 1 million pesos. Bukod sa 1 million pesos, Doc Gina, Doc GP, may araw-araw na post si Presidente Marcos Jr. encouraging our Paralympians kahit na anong sitwasyon, araw-araw nagpo-post yan sa kanyang Facebook para i-encourage ang ating Paralympians. Thank you, Mr. President. Thank you for giving importance to the efforts of our Paralympians. At sana ay talagang maging equal na po kasi ngayon Doc Gina, Doc GP, pagka po ikaw ay athlete with disabilities, kalahati lang ang tatanggapin mong premyo kaysa sa dun sa athletes without disabilities. Palagay ko po yun ay maliwanag na diskriminasyon na dapat tinatapos na ng Marcos administration. Having said that, narito po ang isang eksperto na kakampi ng inklunasyon, kakampi ng Pilipinong may kapansanan, ipapakilala po ng ating council member at pinakamahusay na dentistang Dr. Gina Manalaysay. Go ahead, Doctor. Yes, thank you very much. Congratulations sa ating mga Paralympians at magandang hapon po ulit. Ang ating pong guest sa ngayon, the inclination is privileged to have our guest, Dr. Juan Antonio Alvarado Perez III. Isa po siyang MD, MPH at asawa po ni Dr. Teresita Ramos Perez na isang PhD po. At siya po ay may 2 anak, isang babae at isang lalaki. Isa din po doon ay doktor. Siya po ay isang Atenista, cum laude when he finished BS General sa University of the East
at nakatapos po ng pagkadoktor sa Universidad ng Santo Tomas. Siyempre, life member po siya ng University of Santo Tomas Medical Alumni Association dahil po graduate nga siya sa eskwelahan na yon. Has over 35 long years of experience in public and private sector health programs in the country. May mga na-publish na articles din po siya in papers like 7 Years of Health Devolution and Assessment, Health BIT Special Supplement for the 4th National Health Assembly, October 9 of 1998, and of course, many more. Naging OIC Director 4 po siya ng DOH Bureau of Local Health Development mula June 2011 to October 2012. Pinangunahan po niya ang Philippine Commission on Population and Development bilang Executive Director mula September 2013 up to September 8 of 2022. When he retired as the Undersecretary for Population and Development of the Philippines, he has managed substantial program for the Philippine Department of Health, USA, the World Bank, and the Asian Development Bank. At ngayon ay co-chairperson siya ng Medical Action Group na ipaliliwanag po niya later. Mga ka-inclinasyon with pride, let's welcome Dr. Juan Antonio Alvarado Perez III. Good afternoon, Doc. Matawagin po natin siya na Doc GP. Yes, magandang hapon. Doc, nakasuot nga po pala ako ng green and with a necklace with crystals at saka po ang aking hair ay golden hair. Kayo naman po, Doc. Good afternoon po ulit. Oo, Doc, ito po ay Kwan. Ito ang tawag ho namin sa advocacy is inclusive facilitation. So, dahil po may mga nakikinig po tayo at nanonood ng mga may kapansanan sa paningin, gusto po nilang malaman ano ba ang suot ng nagsasalita? Ano ba itsura ng nagsasalita? Ganun. So, na-introduce po yung inclusive facilitation. So, if you will indulge us, Doctor, with your... would you like to try that, Doctor? Can you describe a little bit of yourself? Please, yes. Doctor. Yes. Thank you, DJ, for that. Marami akong first time na gagawin ngayon. Opo. Salamat sa inclinasyon. Magandang hapon. Maraming salamat sa introduction, Dr. Gina. And I'm happy to be in this program. I'm happy to be with Inclinasyon, kasama si Gina, Doc Gina, at saka si DJ. Ako ngayon ay nakasuot ng itim na polo shirt. Yes. Nakasalamin po ako dahil actually ang grado ko ay siguro not allowed for driving. Okay. 1,000 plus ang aking grado sa mata. So ngayon nakasalamin ako pero other times I wear contact lenses. Ang buhok ko po ay salt and pepper. Wow. Okay, thank you very much. True cut, hindi ko alam kanong barber's cut ang aking buhok. Kayo po ay pistoy. Tisoy si Doctor. Very good. Minsan thank you, Chinoy, dahil may halong Kastila at Inchik. Okay. Very nice to know that, Doctor, and thank you for accommodating the inclusive facilitation way. Ngayon po, pakisimulan niyo po kami by giving us a brief orientation. Ano po ba yung grupo ninyo ngayon, yung pong grupo ng mga doktor? At ilan po ang mga kasapi? At saan po ang inyong areas of jurisdiction? Yes, ako ngayon ay tumatayong co-chair ng Medical Action Group. Ito'y grupo ng mga health-related workers and professionals. No? So, hindi lang doktor, meron kaming mga nurses, midwives, mga psychiatrists, psychologists, iba-ibang miyembro. Kami nagsimula bilang isang organisasyon noong 1982, noong panahon ng martial law.
no? Mhm. And ang pagkakatayo ng Medical Action Group ay para ma-promote ang Health for All Filipinos na siyang panawagan noon, ayusin ang health system so that lahat magkaroon ng access to health at saka human rights. At Mm. tinitingnan namin na human right isang karapatang pantao ang health. And dapat ang ating gobyerno, ang ating lipunan ay kumikilos para ma-achieve itong health as a human right. So yun yung pinaninindigan namin. Noong Okay. panahon ng martial law, tumututok kami sa mga nakukulong sa panahon ng martial law na mabigyan ng serbisyo at saka mga community-based health programs sa maraming lugar sa Pilipinas. Mhm. Currently, we are working again still on health and human rights. We have around 200 members nationwide and we continue to advocate for health and human rights. Katulad nitong issue ng PhilHealth is something that we feel can affect universal healthcare, Right. health for all. So Mm. patuloy kami sa paggawa nito. Meron kami mga serbisyo medical, particularly para sa torture victims. Regardless of whether it's a political in nature or yung mga EJK, yung Okay. mga victims ng torture sa kamay ng mga state agents, sabihin na natin. Tumutulong kami Mhm. noon. At the same time, we work with the Department of Justice on compassionate and early release of prisoners para yung mga may sakit makalabas ng kulungan. And with the Very Department good. of Health, we work on matters like anti-hospital deposit law. Mhm. And Mhm. in general, we work with local governments also on reproductive rights ng kabataan in particular and Okay other po. projects. Yes, Doctor. Naintindihan po namin yon, and in fact, we are very thankful that you have acceded, na kayo po'y pumayag na maging panauhin po namin. Ngayon, Doctor, saludo po kami sa lahat ng mga inisyatibang yan sapagkat tunay po ang mga sektor na yon ay nangangailangan ng intervention sa kalusugan. Tulad din po ng pangangailangan ng Pilipinong may kapansanan. Sinasabi po ng statistika rin na at least 10% ng ating mga kababayan ay Pilipinong may kapansanan. At bago po ako tumungo doon sa main menu natin na PhilHealth issues, gusto ko po munang alamin sa inyo pong 50 taon, halos 5 dekada ng existence ng inyong grupo, ano po ang inyong pagme-measure ngayon? Ano po ang masasabi ninyong assessment, kumbaga? Kumbaga, yung personal knowledge po niyo, siyempre, siguro, not unless may you have study, you have researches to cite, kung ano na po ang sitwasyon ng kalusugan ng Pilipinong may kapansanan in general. Since this is a forum for issues on and concerns of Filipinos with disabilities, ano po ang inyong mabibigay na informasyon sa inyong personal na kaalaman at mga nababasa tungkol po sa pagtingin ng kalusugan ng Pilipinong may kapansanan, Doktor? Yes, alam mo, sa karanasan ko sa trabaho sa gobyerno, nakatrabaho ko yung National Commission on Disability Affairs, NCDA. Yes po. Nakatrabaho ko rin yung sectoral representative sa NAPSI, PWD. Noong kasi inassign sa DOH ang PWD. Yes Ang po. mga iba-ibang sektor sa NAPSI, yung let's say employees o vendor, etc. Kanya-kanyang departamento. Opo. At sa DOH inassign ang PWD. Apo. So we have worked, I was working with them lalo na sa paglabas ng circular tungkol sa mga discounts, kung ano mako-cover ng discounts noon. At alam ko maraming mga interaction noon sa PWDs on that. Pero Marami po. yung alam mo yung nagbanggit ka kanina 10% ang PWD. Ang minemeasure ho yan sa census. Pero Tama po yan.
taya na yan, nangyayari lang every 10 years. Hindi yan consistently sinesensus. So, maaring 10% 1 year yan. Ang ginamit na pamantayan ay yung physically, yung nakikitang kapansanan lang. Hindi yung mga ibang kapansanan na hindi obvious, no? Tama po. Tulad sa akin, kapansanan ko yung mahinang Kamantang. paningin. Mhm. Pero hindi naman yan mine-measure kung hindi mo, dahil hindi obvious. Meron din Okay. isang measure na gumagamit nung scientific na yung hindi nakalimutan ko yung pangalan no, na merong measure na ginagamit na very medical naman. Yung Opo. so parehong ginamit sa census. Mukhang wala pang malinaw na batayan para Yeah. malaman kung sino talaga. Pero may maraming nagbibigay ng opinion na mahigit 10% ang may Opo. kapansanan Opo. Doon po, sa Pilipinas. Oo, balikan ko lang po Doktor yung sinabi ninyong na totoo po yun na karamihang nafo-focus ang mga atensyon ng health sector as far as persons with isa sa tinitingnan nila yung discount. Kasi obviously Yeah. for marami ho sa aming mga miyembro o marami po mga sa aming kapwa may kapansanan ang medyo nasa laylayan ano po lalo na yung mga nasa lalawigan, pero hanggang ngayon po parang problema pa rin ho ng sektor yung kakulangan ng eksperto lalo na po sa lalawigan at bukod po doon doktor yung pong parang hindi pa rin mulat na kaisipan ng maraming manggagamot na kinakailangan din tingnan nila yung totality of the person, yung kabuuan ng pagkatao at hindi lang po yung sakit ng na dinadala sa kanya. Halimbawa, nung ako po grade 1, doktor, medyo konti lang to, Doc Gina. Nung ako po grade 1 at papasok ako sa school, ako po ako po ay dapat mag-x-ray ganyan. Yung pinsan ko, sabi ng pinsan ko, naku, x-ray, lalagay ka sa oven. Naku, di takot na ako. It took them 1 hour para makumbinsi ako magpa-x-ray. Tapos nung nandun na po sa nurse, yung nurse naman, sabi niya sa akin, ang ganda yung kanya ng daliri mo, ang ganda ng daliri mo. O, mamayang konti, bigla niyang tinusok, doktor. Without telling me na kailangan tusukin para makakuha ng dugo. Ako naman po, siyempre bata, ang ginawa ko, kinagat ko yung nurse. So in other words, of course, wala akong Hindi may ka gusto. napabalita nun. Ay, balitang ba, blind man beats the nurse. Hindi naman po nadyaryo, doktor. Pero ang punto ko lang po is, it's not only the sickness, but dito dahil ba, yun po, yung mga ganong basic knowledge na inyo po dapat ginagawa sa mga pasyente na may kapansanan. Like, ako po particular sa Bulag, halimbawa, kailangan sasabihin nyo kung anong gagawin ninyo, halimbawa, di ba? Para at least all the time. prepare, mga gano'n. So, yung po ba, doktor, ay nag-i-improve ngayon o marami na pong mga gano'n ang ginagawa o ano po ang estado ng ganong perspektibo na dapat ang mga medical profession is looking at the totality of the patient? Well, alam mo, may isang grupo ng mga doktor, yung family medicine practitioners. Yes Sila po. talaga yung holistic ang approach. Yes po. And kaya lang hindi sila yung usual na tinatawag na first contact. Ideally, ang isang tao, ang unang kakausaping doktor, yung holistic ang approach. Pero hindi pa ganun ka-extensive yung ganon. Kuminsan kasi ang ating mga kababayan gusto espesyalista agad. Pagka-espesyalista agad ang puntahan mo, syempre, yun ang titingin niya sa'yo, yung kanyang specialization. Pero ang kulang sa atin, yung first contact na holistic ang pagtingin. At Okay. may isa pang problema rin akong hindi nabanggit na para sa mga taong may kapansanan, Opo. ang gobyerno, ang health program ng gobyerno ay hindi malinaw kung anong intervention, anong tulong sa mga taong may kapansanan. Noong 90s, merong programa community-based rehabilitation. Yes. And nung nasa DOH ako, pinag-uusapan namin, gawin na kaya yung standard sa lahat ng health center na dapat, pero naiwan siya sa project. Never siya nag-take off. And some years ago, may nakausap ako, parang espesyalista ang community-based rehabilitation.
And for example, ang alam kong may ganun kay Vilma Santos sa Lipa City yata, may ganun siyang programa. Mhm. Pero bilang talaga yung mga may ganung programa Aspeto. na community-based rehab na malaking tulong sana para sa Nagka- malaking Oo. bahagi ng population natin. Nagkataon po, Doktor, na ako ho ang kanyang Mayor's Advocate on Disability Affairs ng kanyang panahon. Ikaw pala ang kaya pala may naalala ko, Salarin, may Doktor. opisina, may facility ang Oo. Lipa. Mm. Kaya sabi ko, "Uy, magandang ginagawa ni Mayor Vilma. Mm. Sana gawin ng lahat." Doc Gina? Ikaw pala yan. Yes po. Doc Gina, it's your turn, ma'am, please. Yes. Yeah, follow didiretso na ako sa DJ, didiretso na ako doon sa kung bakit natin inimbita si Doktor. Hindi. Last na lang, Doc, on that aspect. Sabi po Sige. ninyo, sabi po ninyo, Doc, naiiwan sa programa nung panahon ninyo sa DOH. Ano po kaya ang dahilan? Pwede po bang mabalikan natin sa isip ninyo yung bakit nga ba naiwan itong mahalagang aspetong ito ng Community-based. health aspect? Alam mo, kasi nangyari yung decentralization, devolution of services. Ay, okay. Opo. May mga programa na dapat nasama pa sa devolution, decentralization. Isa yang community-based rehab. Isa pa yung mental health programs, no? Na sana may capacity ang bawat health center to deliver yung kanin. Pero dahil sa na-devolve na at yung mga programang yon ay sabihin na natin nagsisimula pa lang, walang nagtulak sa Department of Health para ikampanya sa mga local government na magbuo ng ganung programa. So, ang kailangan po natin siguro para sa mga programang naiiwan na ganon ay isang advocate within DOH. Baka pwede yung hindi ko alam kung sino ngayon yung NAPSI na PWD dati, sino yun? Si Voice? Si Eme Rojas, sir. Si Eme Rojas. Baka gawin niyang kampanya na magkaroon talaga ng malawakan at community-based program on rehab para makover ang lahat ng spectrum ng pangangailangan ng mga taong may kapansanan. Opo. Siguro po, Doktor, sa amin, sa bahagi na inklinasyon, nagkakampi na naman po namin kayo ngayon at kayo at ang grupo ninyo ay ituturing na namin at tinuturing na namin kakampi na ng inklinasyon. Magkakaroon po kami ng isang episode on rehabilitation. Good. And maybe you can give us, aside from yourself, your own experts on health rehabilitation in general. Ano po, Sige, Doctor? maghanap din ako ng pwedeng magsalita from our group on that. Sige, Doc Gina, please. Yeah. Sundan ko lang kasi 'di ba recently we just had Doc GP, we just had kasi the annual celebration ng tinatawag na NDPR or National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Napunta na po ito ngayon sa senaryo ng National Disability Rights. So basically po yung rights na at ngayon lang ako na sorpresa na hindi pala, kasi noong ko pa naririnig po itong CBR eh. So I 90s thought, yan. opo, 90s yeah. pa, nakalimutan. Yes po. Kasi dito po sa Las Piñas, ginawa din po. So ang pagkakaalam ko, sa bawat local LGUs ay ginagawa ito. Yung pala, sa pananaw nyo o sa experience nyo, naiwan po ito mismo ng DOH. Yes, dahil pilot pa lang nung panahong yon, hindi pa standard sa lahat. Nag-devolve. Naalala ko, mental health and community-based rehab, medyo hindi namin naihabol. So sana sa darating na panahon ay maipasok. Lalo na may resources naman ang local government. Include that. So lumalaki ang pondo nila. So sana maglaan para riyan. Okay. Pero mahalaga yung survey para malaman kung sino may kapansanan. Yan, opo. At syempre lalo na po sa inyo, sa health sector, ang datos ang isa sa pinaka magiging driver, no? Isa sa yan na magiging parang impetus, no? Magiging binhi
para magkaroon ng mga ganyang realidad ng mga serbisyo. Ano po, Doktor? Yeah, dahil sa trabaho ko rin sa mga survey sa population, ay Because of the population. alam ko pinupush ngayon yung community-based monitoring system o CBMS. CBMS. Sa Okay. siyang Yes. household survey. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung may malinaw na tanong tungkol sa mga may kapansanan doon. Kasi yan ang Medyo- magiging batayan ngayon ng mga lokal na programa. So dapat, hindi ko na na-monitor Kung meron tanong. yung laman ng mga questionnaire. Okay. Yes, Doc Gina. Yeah, gusto ko lang po ipaalam kay Dr. GP na yes po, meron na tayong PDO offices in every LGU, at least 50% I guess sa buong Pilipinas, at nasa 1.7 na po ang ating persons with disability data. So hindi pa rin tayo umaabot doon sa sinasabi nating 10%, pero last I just forgot the year, nasa 8.7 po ang ginamit po sa pag-detect is yung WGQ. Yung Washington rules. Yes po, Washington Yes. questions. Okay. So ang basta po ang ating ang positibo na nabuksan natin ngayong hapon ay talagang may pangangailangan para bigyan ng public awareness o sensitivity training din yung mga medical doctors. Yes. Na lalo na po yung mga GP, no, general practitioners, kasi sila yung unang-unang pinupuntahan ng mga tao bago pa ilagay sa espesyalista. Kahit po rito sa Australia, doktor, pupunta ka muna sa GP bago ka i-refer sa espesyalista. Tama. Ganun din ho, in general tayo, in fact, doktor, parang mas maganda pa nga dyan sa atin dahil dito ho, hindi ka pwedeng basta pumasok. Dr. Perez, masakit ang ulo ko, ano bang gamot? Dito, hindi pwede. Tatanungin sa'yo ng nurse, do you have an appointment? Patay tayo dyan. At pagka walang appointment, ako po, doktor, halimbawa, yung aking GP, kasi ako po, kailangan ko ng GP, kailangan ko ng cardio, kailangan ko ng, kuminsan, ENT, ganon. So, sakitin na rin ho ang inyong kapatid kaya medyo exposed ho tayo sa medical dentist, yan, kailangan ko. So, exposed na ho tayo sa mga practice at dito nga po sa Australia, ganun ho ang kalakaran. Hindi pwedeng basta ka na lang papasok, dapat may appointment, no? Pero, naghihintay po ako, Doc, ng average of 2 weeks before I'll be attended to by a general practitioner. So anyway, ayos natin ang health system, baka sa Pilipinas dito ka na magpatingin. Oo nga po. Babalik na ako dyan sa June. Nandiyan na po ako, Doktor. Okay. Dok, ang atin pong isang inilambing sa inyo ngayong hapon ay tungkol po sa ito nga issue ng PhilHealth. Ano ho? Yes. And just a background there, noong pong 1996, nag-start na po yung programa kong Ikaw at ang PhilHealth sa GV 99.9 sa Batangas. No ho? Kausap na ho namin ang Region 4B ng PhilHealth. At naku, marami yung kaming sinabi noon kay Dr. Arlene Villena, siya po yung in charge sa information sa PhilHealth, na halimbawa sabi, alam mo Doc, pangarap ko pagdating ng araw sa PhilHealth, ipapakita lang ng pasyente yung PhilHealth ID niya, tapos makikita na kung siya ay covered o hindi o magkano pa yung dapat cover niya. Pangarap namin nung araw po yon. Ngayon po it's a reality. Halos lahat ngayon ng ospital ay mayroong portal na ang PhilHealth, no? Yes. At marami pa pang ibang pangarap. All of a sudden, biglang pinawasan ang pondo ng PhilHealth o kinuha yung pondo ng PhilHealth, no? Unang-una po ang sinasabi ay napaka-dismal o malamya ang naging performance ng PhilHealth nung panahon ng pandemic. At ang sabi ho sa mga nabasa ko sa Inquirer, sa Star, kinuwenta naman daw po yung dapat magastos ng PhilHealth sa loob ng dalawang taon at least of operation, at nandyan pa raw po at ang kinuha pong 89 billion ay hindi, o kinukuhang 89 billion ay hindi pa rin magiging, it won't spell a shortfall of expenses. Ngayon, siyempre nagalit po nag-react po yung medical sector, no? Ano ho, doktor, sa simpleng kwento o simpleng paliwanag, ano po ang mga tinututulan dito ng inyong samahan? Yes, ganito ang nangyari. Well, 95 pa, mabuti naalala mo, nagsimula ang PhilHealth.
Mhm. Before PhilHealth, we had Medicare. Yes, sir. Ang Medicare para lang dun sa mga nagko-contribute, direct members. Yes, sir. Pero may pananaw noon pa, even yung Medicare, na sana kahit hindi ka nakaka-contribute, ay maging miyembro ka rin ng health insurance. Makover Because ka. that's human rights. Yes, because Yes. lalo na nung lumabas yung bagong constitution natin, 1987. Yes po. Health is a human right. So nung 95, pinasa yung batas, National Health Insurance Program, that was given, sabi nila, 15 years. Dapat lahat ng Pilipino kasama na sa PhilHealth. Dumating ang 2010, ang nakapasok lang sa PhilHealth, 2 million lang ang nadagdag nila aside from the employees. Mm-mm. Ang programa kasi noon, ang local government at ang national government nagtutulungan para ma-enroll ang mahirap. Pero hindi yun nangyari, 2 million lang Mm-mm. ang na-enroll. Kaya ginawa ng gobyerno nung lumabas yung 4-piece program, kasi ang na-cover noon 5 million households na kinilalang mahirap. So sabi noon ni Secretary Ona at saka ni President Padilla ng Noy. PhilHealth, Mm. no, nandun ako noon, miyembro ako ng administration na yon. Ako yung Apo, heya apo. ni Secretary Ona. Opo. Gumawa kami ng programa Kalusugang Pangkalahatan. Yes. At ang gobyerno na ang naglabas ng pera at in-enroll yung 5 million na 4-piece, no? In 1 year, 2011, biglang lumaki ang PhilHealth, no, na membership. Mhm. Yes, dahil sinama na yung mahirap at naglabas ng pera ang national government. Doon nagsimula yung paggamit ng General Appropriations Act, yung annual budget, para sagutin ang premium ng mga mahirap. In later years, sinama yung mga taong may kapansanan, no? Mm. Ang mga kababayan natin may kapansanan. Hindi ko maalala yung exact year, I think 2014. Mm. No? Apo, Yung apo. seniors, no, yung over 60 sinama na rin. I think 2014. Mhm. Tapos nung nitong PWD seniors, yung poor nung 2019 finormalize na dapat automatic ang membership. na automatic miyembro ka. Mm. And naglabas din ng batas ang sin tax para pondohan yan. Yes. So every year from 2011 up to 2023, laging may pera para sa premium ng mahirap, ng senior, at ng taong may kapansanan. Pero yung taong may kapansanan na hindi employed, may ganung distinction, di ba? Yes po, yes. Yung may kapansanan na may trabaho, susuportahan ng PhilHealth pero kalahati 50% ng premium. Yes po, correct, Doctor. Yun ang, ngayon, pagdating ng 2024 budget, itong taong ito, inapprove ng DBM ang kailangan 80 billion pesos para mapondohan lahat ng premium ng lahat ng senior, may kapansanan, may hirap. Pero ang nangyari sa Congress natin po ay kinalahati ang pera. Imbis na 80 billion, 40 billion na lang. ang na pera ay 40 billion. Okay. On top of that, meron ding sinama sa 2024 budget na yung mga maraming pera riyan na hindi nagagamit ay kukunin namin. Ang tawag doon ay cash sweep. Yes. Pero, siyempre, kung titingnan mo ang istorya ng PhilHealth, dalawang klaseng miyembro yan. Meron kang miyembro na direct contributor. Direct contributors. Pumapasok yung pera niya sa isang balde. Yung pera ng indirect na binabayad ng gobyerno, ibang balde yon. Ngayon, sabi ni Secretary Recto, kukunin namin yung perang binibigay ng gobyerno sa PhilHealth. Tapos sinabi ko kanina, from 2011 pa yon hanggang Yes po. So kung kinompute ko kung magkano ba ang perang nabigay ng gobyerno para sa senior, may kapansanan, at saka over 14 years, Apo. lumalabas 564 billion ang binigay ng gobyerno.
Okay ang po. binayad ng PhilHealth ay 554. Kaya ang natira na lang sa perang ginamit, binigay ng gobyerno ay 10 billion na lang. So ngayon, ang PhilHealth maghahanap ng pera para maibigay yung 89 billion, kulang na yung pera niya para sa indirect. Tapos eto pa, binawasan pa yung budget ng premium for 2024. So this year, ang nawala sa mga indirect member ay 129 billion. Ang lost, no? Dahil binigay sa DOF. Tapos yung 40 billion, binawasan. So ang ginawa po ng DBM, sabi nung nakita nila, kalahati na lang ang budget. Ay, kalahati ang budget, kalahati lang ang mako-cover. Okay, yeah. Kaya naglabas sila ng information na yung 22 million na indirect contributor, ang i-cover na lang 10.6 million with the premium. Yes po. So, medyo tumutol kami rito. Bakit? Dahil konti yung pera, kalahati na lang ang bibigyan ng premium. Sabi ng UHC, lahat covered. Yes po. So, kahit ang panawagan namin na ay kahit konti yung pera, huwag mong bawasan yung miyembro. Yes. Na i-cover. Na i-cover. The indirect. Sila pa naman ang mahirap, kinunan na sila ng 89 billion, eto binawasan pa ng 40 billion. So tiningnan ko ngayon yung PhilHealth. May binago ba sila sa membership? Last year, ang membership, ang registered members sa PhilHealth na indirect was 25 million. Actually, marami rito yung mahirap at saka seniors. Yung PWD, mga 2 million. O yung taong may kapansanan. So, ang lumalabas, ngayong taong ito, from 25 million, as of today, nakita ko sa website nila, 15 million na lang ang miyembro na PhilHealth registered members. Ngayon, dahil first time ito nangyari, hindi pa pinapaliwanag ng PhilHealth kung anong implikasyon nito. Miyembro ka pero may premium ka. Paano kung ikaw ay beneficiary pero walang premium at wala ka sa listahan? So hindi pa napapaliwanag ito. Yun ang hinihingan namin ng paliwanag. So para malinaw na lahat ay covered pa rin, huwag sila maglagay ng numero. Yun. Yun sana, kasi nakakabahala na, hindi ka na rehistrado, pero beneficiary ka. Pero kulang ang pera. So, dalawang issue. Hindi ka na rehistrado, hindi malinaw yung pera. Saan kukuha ngayon ng PhilHealth ng pera kung binawasan pambayad sa mga 89 million, binawasan po ng 40. At as of June this year, DJ and Doc Gina, yung 40 billion na binigay sa budget ay ubos na halos. 39.4 billion na ang nabayad ng PhilHealth. So between July to December, ngayong period na to, wala nang pambayad na ang pera ng PhilHealth. Tapos binabawasan pa. So, DJ, issue yung registration at saka kulang ang pondo. Sige, Doc Gina. Yes, DJ and Doc, parang na-confuse ako doon ano yung, saan po manggagaling yung pinamimigay nila na parang gusto ng gobyernong kuhanin na 89 billion kung wala na palang pera for the beneficiaries. May conflicting po doon Yeah, remember Doc Gina, dalawang balde. Yung isang balde, yung direct. Yes po. In the last 6 years, ang miyembro ng PhilHealth na direct, dumami by almost 10 million. Okay po. So every year, ang binabayad na premium ng mga direct ay napakalaki. Last year, it was 158 billion. Okay ang nag-claim lang, 62 billion. Okay so dadagdag 96 billion naging excess. The previous year, it was 65 billion. So taon-taon, dumalaki yung pera ng mga direct contributor. Hindi yung pera ng gobyerno ang naiipon, yung pera ng direct.
Okay po. Pero that cannot be used po ba for the indirect beneficiaries? In Or the last, contribute? nung panahon na mula 2011 hanggang 2022, 23, pinaghahalo yan ng PhilHealth. Pero Aha. ngayon, ang DOF gustong paghiwalayin. Sabi niya, ay kukunin namin yung Oh. pera ng gobyerno. Parang ibig sabihin, wag mong gamitin yung pera ng direct doon sa mga mahirap, may kapansanan. Ako, I am of the belief na dapat ipaghalo yung dalawa. Yes Correct. po. Correct. Mhm. Pero parang sinasabi na wag natin ipaghalo dahil gustong kunin ng gobyerno yung pera niya. Hmm. So, I think in terms of anong pang prinsipyo na gusto nila? Yung pera ng gobyerno ay para lang sa mahirap, may kapansanan, senior, So, o dapat okay. maghalo? Parang Okay. ayaw nilang paghalo. So sa madaling salita, Doktor, ang apprehension ngayon ay kung meron ba o walang resources na magagamit sa sandaling may nangangailangan. 'Di ba? Nasa sa PhilHealth na yun siguro kung saang balde niya gustong kunin. Ang assurance lang na gusto namang publiko ay meron ba Ay, may o walang serbisyo. magagamit na resources at hindi mababalam yung serbisyong dapat na makuha ng publiko, lalo na ng mga mahihirap. Yes, alam mo ang problema ko riyan, baka magkulang ang pera ng PhilHealth na pambayad sa mga ospital para sa serbisyong binigay ng ospital at mga health center. Kasi ang PhilHealth hindi naman siya nagbibigay ng services. Ang trabaho ng PhilHealth bayaran yung serbisyo na binigay. Yeah. So kapag magkulang ang pondo ng PhilHealth, yung maliit nilang binibigay, kasi marami nagko-complain, maliit lang ang binibigay nila. Yes po. Ang Mhm. maliit na binibigay, baka hindi pa niya Wala kaya pa. Hindi pa ibigay makayang lahat maibigay. dahil Okay. bumababa ang pondo. For example, this year, 80 billion ang kailangan, pero 40 billion lang binigay. For next year, nakita ko yung bagong budget, 53 billion lang bibigay ng DBM for 14 million members. Naglagay na naman sila ng numero. So may 11 million next year na hindi mako-cover. Tapos kulang pa yung Oo. pera even for Okay. this year na rate of use Mm. ay malaki talaga. Alam mo, ang karamihan ng claim ngayon sa PhilHealth nanggagaling sa mahirap, may kapansanan at senior. Okay. Napakalaki ng sa senior. Okay. Mas malaki pa ang ginagamit nilang resources ng PhilHealth kaysa dun sa direct contributor. Opo. Dok, puntahan ko po yung actuarial na tinatawag. Yung po bagang halimbawa, di ganun nga, 10 million ang insured. Pero dun po sa halimbawa, for the sake of discussion, 10 million. Ano ho yung actual number of beneficiaries na kumukuha? Dahil hindi naman po lahat yata ng 10 million nagsasabay taon-taon. Di Hindi ho na. ba? Ano po sa Actually, experience? Oho. ang nakita ko nung 2023, Mhm. 15% Mm. noong mga beneficiaries and dependents together ang kumuha ng claim. Mm. Pero this year, mas malaki. Tumataas ang porsyento. So, syempre, dahil dumadami ang benepisyo, marami yung nakakaalam na membro sila, so tumataas ang claim. Kaya sinabi ko nga na as of this year, June, mas malaki na yung claim ng mga indirect member. Mas malaki yung amount na kinukuha nila. 39 billion versus doon sa direct na I think mga 36 billion lang ginamit for the same period. Last year. This year. Okay. Yeah, so malaki, pero lumalaki talaga ang demand and need ng indirect. Tapos, ang hindi maganda, sila pa yung binabawasan ang pondo. Okay. Pero so far ho ba, Doc, itong simula nitong naglabas ng release at nagbigay ang PhilHealth ng pera sa National Treasury, may natanggihan na ho bang pasyenteng mahirap ang mga ospital? Nung isang meeting ko sa isang senior citizens group sa Bagong Silangan, sa Quezon City, may isang nagtaas ng kamay. Sabi niya sa akin, ang PhilHealth ba ay para lang sa gobyernong ospital o pwede rin ba sa private? Sabi ko, dapat pareho. Cover kayo. At sabi niya, bakit itong isang ospital sa Diliman ay hindi ako tinanggap?
hindi tinanggap yung senior citizens PhilHealth membership niya. So, isa pa lang example yon. Opo. Okay. So, hindi ko masabi pa kung ilan ang nadi-deny. Nung ako ay nasa Commission on Population, meron kaming clinic. Yes po. Isang outpatient clinic na ambulatory surgery. Mm. Napansin ko na maraming mahirap doon sa Mandaluyong kung saan kami nagtatrabaho. Pagtanungin namin sa PhilHealth kung membro, sasabihin, hindi yan membro. Kahit na in effect na yung Universal Healthcare Law. Yes, correct. Kaya hindi namin ma-reimburse yung mga yon. So, may portal nga kaming, katulad ng binanggit mo, may portal. Opo. Pero pagkatingnan namin, hindi sila membro. So, may interesting. mga issue pa rin sa membership. And ang for 2025 next year, unfortunately, yung perang nilaan para sa PW sa tao may person with disability. Ito ay nakita ko lang to ang cover lang nila na unemployed 136 million thousand. Pero nung 2024, 1 million ang PWD. Ito, listahan nila to sorry. Yes sir, yes sir. PWD unemployed 1 million. Pero ang DBM recommends 136,000. Okay. Nabibigyan ng premium na 5,000. Okay. Wala So, na yung employed, 124,000, hindi na sila covered. Because nandun sila sa isang balde, dun sa direct contributor. Itong balding ito, binawasan nila to 53 billion. Para magkasya yung 53 billion yon, inalis nila yung PWD employed at probably 15% lang ito ng PWD unemployed. Sa classification nila ito. Yes. So, ang pera ng taong may kapansanan na unemployed ay 681 million lang ang nire-recommend ng PhilHealth. Okay. 681,000. DBM. Ang DBM. gusto ang dapat pera ng unemployed na taong may kapansanan ay 6.2 billion. Yes. So actually, 10% lang ang in-approve na budget ng DBM para sa premium nila. Okay. So, hindi pa yan pumapasa sa Kongreso. So sana, baka pwedeng subulat, mag-appeal sa mga congressman at senador na huwag bawasan ang amount na nire-recommend specifically for PWD unemployed. Okay. Yung employed siguro pwedeng pag-usapan talaga pero hindi dapat mawala yung unemployed, mawala ng premium. Okay. Ang maganda rito, Doc Gina, ay yung huling punto ni so far ni Doc GP na tulad yung NAPSI Basic Sectoral Council should also come up with a position. So, ngayon nila gustong marinig ang boses sila ninyo. Sila ang pinaka-apektado. Solo parent, may... So, sige. Yes, i-brought up natin yan. Eksakto. Kasi next week, we're gonna have our third quarterly meeting. Kinukontin pa ba yung sectoral? Opo. Yes, I'm one of the council member po sa ngayon. We did an election last December. So baka pwede nyo kausapin si Secretary Gatchalian na magtanong tungkol dyan sa allocation na yan na pinakita ng DBM. Secretary Kwan po, Herbosa, sir. Well, ang chair ng NAPSI, hindi ba? Hindi po. Meron nung Kwan. Meron po, hindi. Meron ng secretary. Nga pala, yung lumang sister. Yes. Secretary Lopez Santos po. Ng NAPSI. Yung head ng NAPSI. Okay, so yun po ang maasahan nyo sa NAPSI Sectoral Council. Si Doc Gina ho ang isa sa mga bosses natin doon and she's doing well in that forum. So siguro Doc Gina, bigyan nyo ng kopya, officially isisi nyo yung grupo ni Dr. Perez. Doon sa gagawin yung sulat sa PhilHealth at saka sa Kongreso. Kindly CC yung grupo ni Dr. Perez so that they can also come up with diba? Parang joint moves ninyo para dito. Anyway, ang maganda rin naman malapit na pala ang
ngayong September matatapos na ang Congress sa budget. Right. Oh. Abay, aaprubahan daw po yan. But of course, there's such thing always sa supplementary naman. Anyway, Yeah. ang importante po ay nasa Korte Suprema ito. Very good at dinidiscuss ngayon ng Supreme Court. Ang sabi nga doon sa isang article, the move might be legal but it necessarily does not Hindi siya follow. moral. It is moral, di ba? Dahil ang poor ang tinatarget ng buong lahat ng fund movement. It is the poor, the seniors, and the Yes. taong may kapansanan. Lahat. Persons with yes po. Kung sino pa yung DJ, vulnerable, siya pa yung natatapa. tinatanggalan. Yun nga po, very ironic and very sad po. Yung it's very really unfortunate. DJ, meron lang Sige, din Doc ako Zine. follow up. Oh, Sa please, isang pagdinig po sa Senado noong nakaraang linggo, sinabi po ng Pangulo ng PhilHealth na si Ginoong Emmanuel Ledesma Jr. na aalisin po ng PhilHealth Insurance Corporation ang single confinement policy sa katapusan ng September. Ano po yung pananaw nyo rito? At saka ano ba yung single confinement policy, Doctor? Tao nga po pala yan. Oo. Yung single confinement policy ay pwede ka lang ma-confine for one illness every 6 months. Kung nangyari UTI, nagkaroon ka nung January, pagdating nung let's say May, meron ka na naman ganong sakit, hindi na nila i-cover yon. Kasi minsan ka lang daw pwede magkasakit within that period. Okay. So, ngayon pong tatanggalin, so parang mas mabuti po ba siya? Yes, it will be very important para sa mga taong may multiple need for consultations in 1 year. For example, yung mga may cancer. Yung mga, Tama. although may package yung cancer, pero Yes po. dahil meron kang mga maraming vulnerability, magko-consult ka again and again. So they will be benefited. Ang Right. maganda, ang DOH at PhilHealth, doon sa hearing nagkasundo na babaguhin na yung policy. Kasi kung minsan hindi sila nagkakasundo. Madalas, sir, hindi minsan. Hindi ko alam yung... Anyway, ayoko na muna mag-elaborate. But anyway, at least... alam ko yan, alam ko yung issue yan. Hindi maganda yung salita ng isa sa isa. Yeah. Basta sir, ang importante mulat tayong lahat at yung grupo ninyo ay lumulubog ngayon sa sektor ng may kapansanan para pagsama-samahin ng mga tinig para paunlarin ang sistemang pangkalusugan ng mga Pilipino, lalo na ng Pilipinong may kapansanan. Doktor, isa lang po ang tanong ko bago namin kayo pakawalan. Mayroon pong sinasabi na mga anomalous claims. Yung sinasabi anomalous claims. What's your reaction on those anomalous claims by some hospitals, sir? Yes, alam mo, ang matagal na naming alam yan nung nasa Department of Health pa ako. Na may tendency ang mga ilang provider na scale up yung sakit para makakuha ng mas malaking benepisyo. So that's a kind of fraud na nangyayari. Pero para sa akin, nangyayari yon dahil kulang ang binibigay ng PhilHealth. Kung nako-cover ng buo yung condition, hindi yung gagawin sana. Kasi ginagawa yun ng doktor para matulungan yung pasyente kung minsan. Hindi naman para kumita yung doktor. Pero hindi ko alam, baka may mga doktor na... Yeah. Pero from my personal experience, ginagawa yun ng doktor para mapataas ang claim ng pasyente, para mas tumaas ang coverage ng pasyente. May isa pang bringing up sa Congress. Opo. Baka may double registration, double identity. Yes. Pero alam ko, yung may mga ahensya naman nagbabantay dyan, NCDA, yung ang DSWD. Right, yung statistics so natin. Dapat i-improve lang yung system natin for that. Okay. Rather than, biro mo, 10 million ang inalis dahil doon. Yeah, Hindi mo naman correct. pwede husgahan ang buong 10 million. Sabihin, ay, double registration. Kaya, dapat may ebidensya yon. So, siguro, baka kailangan yung NCDA, DSWD, and
National Commission on Senior Citizens, i-improve yung data system nila. Mm. Pero nakikita ko naman hindi malayo yung mga numbers na binibigay ng mga ahensya. So I rely on the good work naman ng mga agencies, lalo na Right, on the right. ground. Yes. Ang Okay. DJ? yung mga LGU naman, hindi naman prone to fraud yan kasi we rely a lot on LGUs for data. Okay. So last point po kay Doc Gina. Go ahead, Doc Gina. Yes po. Doc GP, so di po ba meron nga tayong UHC, the 11223. Tapos ganito ang ginagawa po ng Kongreso or ng PhilHealth na nagbabawas ng di po ba parang napapawalang saysay ang ating batas na yan sa inyo pong Yes. pananaw? Actually, alam mo, kung gusto mong malaman ng katotohanan, ang mas gustong pondahan ng Kongreso ay yung tinatawag na programang MAIP o MAIFIP, yung Ano po Medical yun? Assistance to Indigents. AX. Okay. Dahil dadaan ka sa yes. politiko ron most of the time. Ngayon, okay. Ang alam ko, 80 billion yung pera ng PhilHealth. Kinuha yung 40 billion. Nilipat siya sa MAIP. Okay. Mhm. Para dumaan sa mga politiko at eleksyon na, ganun po. Yes. Ngayon, ang Okay. pinakamalaking programa sa DOH ay yung Oo. MAIP. Ang pondo ng MAIP is 58 billion. Okay. Pero ang pondo ng PhilHealth, which is implementing universal healthcare, is only 40 billion. So makikita mo iba na yung preference. So sana yung na mai-remind natin ang Kongreso na dapat UHC ang ini-implement, hindi itong mga Yes indigency po. program na Mhm. maaring dumadaan sa preferential na treatment ng ilang politiko. Politicians. Pero for me, Okay. Oo. okay din ang MAIP program dahil marami rin siyang natutulungan. Mm. Pero nagagamit lang siya politically. Correct. Kaya Yes yun ang po, gustong I pondohan agree. ng Congress. Yes, Doc Gina, I think Yeah, we're almost done. we ran out of Ano na lang po, ano po yung pwede niyong maimungkahi kung paano magagamit ng tama ang pondo ng PhilHealth na talagang mapapakinabangan naman talaga ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga taong may kapansanan, Doc. yun. At saka Yes. ano po ang inyong advice sa mga tulad ng sektor ng Pilipino may kapansanan na maaaring maapektuhan kung magtutuloy-tuloy ang ganitong direksyon? Go ahead po, Doctor. Yes, alam mo, for this year, ang dapat gawin ay alisin yung numero na ganito lang ang covered. And then to allow na mag-mix yung pera nung direct ang indirect. Pero only for para hindi magkaroon ng deficit. For next year, dapat fully covered ang 25 million na indirect members plus dependents. Dapat i-cover ng Kongreso. Yung 53 billion ay kulang. Actually, ang nire-request yata ng PhilHealth is 108 billion. Pero kalahati na naman lang ang binigay ng DBM. And kung we need to put pressure on Congress to double, to give what's needed. And then, para naman sa PhilHealth, they need to develop packages para sa mga Yes sektor na, for one, because of marami, 1 million at least ang taong may kapansanan sa registry nila, mag-develop ng benefit package for community-based rehab. Yun. Of which in fairness sa PhilHealth, they're doing naman. Medyo bumagal lang nitong pahuling taon but meron namang continuing consultation. Pwede nilang i-upgrade. Yes. Yes po. And 1 million lang ang registered nila, so it could be better, no? It should be 10 million, di ba? Yes po. Kasi 10% of the population, ayan At ang least rule of 10 thumb. million. So kulang na kulang pa ang registration. So sana magkaroon ng effort to improve that registration.
Thank you very much, Dr. Thank GP you. Perez. At salamat po sa inyong commitment sa inklusyon na kayo po ay kakampi na ng inklusyon, and we would officially put you in the record of the allies of this forum. Maraming salamat po sa inyong grupo at sana po ay magpangipangitan tayo in face-to-face at maggawa tayo ng mga projects that will enrich both your group and yung Philippine Coalition and UNCRPD. Doc Gina, pasalamatan natin yung ating mga sponsors. JM, if you have that, go ahead. JM, please. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com. Incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Ang nakaraang usapan po ay isa lang ang pinapakita. Number one, na pareho nilang mahal ang Pilipino. Ang grupo ni Dr. Perez ay nagpapakita ng mga malinaw na mga issues. At ganoon din ang PhilHealth, ang inaalala din nito ay ang kakayahan nitong makatugon sa kanyang mandato. Marahil sa halip na magtakutan, magdemandahan, ang pinakamaganda yata ay magpulong ang magkabilang panig at hanapin kung saan ang landas na makakadugtong upang pare-parehong makinabang ang mga Pilipino, lalo na yung mga mahihirap at iba pang mga mahihinang sektor o nangangailangan ng tulong na sektor na unfortunately kabilang po ang Filipinong may kapansanan. Salamat po sa panahon ni Dr. Perez. Pinagbigyan niya po ang aming pagkauhaw sa tamang informasyon sapagkat napakarami pong nababasa sa pahayagan, napapanood sa telebisyon, naririnig sa radyo na ganito at ganyan. Ang pinakamaganda po ay ang sinabi ni Doc Perez at Doc Manalaysay na pagtulong-tulungan natin itong issue ito sapagkat ang kalusugan ng bawat isa ay kalusugan ng bayan. Sa ngalan po ni Doc Gina Manalaysay, ang ating pong council member sa NAPSI at isa sa pinakamahusay na dentista sa Pilipinas, ang aming buong pusong pasasalamat kay Doc Perez at sa kanyang grupo na ngayon ay kakampi na ng inklusyon. Ito po si DJ Ronnie nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessings at inklusyon, now na!